with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Attorney Vic Rodriguez naghahanda na para sa gagawing oral arguments ng Korte Suprema sa kasong isinampa nito. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na para sa ating future update. Usapan-usapan na ngayon ang gagawing oral argument ng Korte Suprema laban sa isinampang kaso ni Attorney Vic Rodriguez at Sid Ungab patungkol sa Bicameral Committee report na naging usap-usapan sa social media dahil sa mahigit 241 bilyon na insertion nito. Ngayon ipinahayag ni Attorney Vic kasama ang kanyang team na naghahanda na sila para sa mga hakbang na kanilang gagawin patungkol sa Bicameral Committee report. Nanawagan naman si Attorney Vic sa mamamayan na huwag magpadala sa diversion tactics ng administrasyon upang malihis ang totoong issue sa bicameral report. Samantala kung matatandaan natin na naglabas ng desisyon ang Korte Suprema upang tahasan ang House Speaker at ang Senate President at mga kasamahan pa nito na magbigay ng komento sa loob ng 10 araw patungkol sa kasong isinampa ni Attorney Vic at Sid Ungab, pero hanggang ngayon ay wala pang tugon ang mga ito sa utos ng Korte sa kanila. Marami naman ang nagtatanong kung bakit hindi sinasa publiko ng Kamara ang katotohanan sa Bicameral Committee report, karapatanan umano ng bawat Pilipino na malaman ang totoong nangyayari sa isyu na ito. Ngayon, hinihintay pa ng kampo nila Attorney Vic ang magiging pasya ng Korte Suprema laban sa maanomaliang 2025. Din po natin ito kasama si Pangulong Duterte na panay blanco yung Bicameral Conference Committee report na naging basihan at pundasyon ng ating taunang budget. And update ko lang din po kayo dahil lahat kayo ay kasali rito. Nag-meeting po kanina uli, nagpulong po. Kaya po ako medyo na-late din ay nagpulong po kami nung ating grupo ng mga petitioners dito sa kasong ito. Nag-meeting po kasama yung ating mga abogado at pinag-usapan na pinagpaplanuhan na po yung ating preliminary conference na gagawin sa Friday. At naghahanda na rin po kami with all the heavy research na aming gagawin at pag-aaral para sa oral argument na gaganapin po sa April 1 dyan po sa Baguio during the summer session of our Honorable Supreme Court. Sana ay patuloy na manindigan ang ating mga mahistrado, ang ating mga hukom sa Korte Suprema sapagkat wala na pong matatakbuhan ang masambayan ng Pilipino pagka ganito tratuhin ng Executive at Legislative Department ang ating saligang batas. Talagang sinasalaula Makikita natin, malino naman sa saligang batas, hindi mo pwedeng galawin. Yung pera ng PhilHealth, ginalaw nila, pinampondo raw ng mga programang napondohan na. Ito'y talagang patuloy na pambubudol ng sambayan ng Pilipino. Batiin ko lang po si Terence Gerald Castanares, kanina pa bumati, good afternoon. Ganon din si Larry Calderon, si Angel McIntyre watching from Cebu, attorney, kay Ron Cedric Miguel at kay OFW ako. Hi po, attorney, fully support po kami dito sa Israel. Hashtag number 56. Watching from kung saan po kayo naroroon at we will give you access dito sa ating ginagawang pagla-live. Kay JM Dapogi, attorney, posible po ba na maibalik yung kinuha sa PhilHealth na nauna? Basta po yan ay nadeklarang unconstitutional. Susunod po dyan ay yung criminal liability and accountability ng mga nakialam sa pera nating mga Pilipino. Importante po yan at pag-usapan natin patuloy-tuloy dahil kanina nagpapasalamat din ako sa Bombo Radio Philippines sa kanilang interview. They gave me enough time sa kanilang live interview kanina. 9 o'clock in the morning and I was given, I think, more than 20 minutes sa live interview. At yung isa pong magandang naitanong sa akin doon, paano raw po natin lalabanan ang inflation pag tayo ay senador na? Sabi ko sa kanila, ang inflation dito sa ating bansa sa Pilipinas will only get worse before the next administration can make it better. Anong ibig sabihin nun? Hanggat sa pamumuno ni Bongbong Marcos, hindi po bubuti ang inflation. Bakit? Yung inflation po nagsisimula kung paano natin gamitin yung ating taunang budget. And yung budget po dapat prudent na tayo from the projection, from programming, from planning to budgeting process and all the way
to its utilization and execution. Meaning, you do not spend more than what you earn. Sa pitaka po ba ninyo, hindi ka pwedeng mag-shopping na yung bibilin mo ay higit sa nilalaman ng pitaka mo. Hindi ka pwedeng mag-grocery na yung pera mo ay kakaunti kaysa doon sa halaga ng bibilin mo. Ang nangyayari, pwede yun, hindi po yung sustainable. Kulang po tayo, deficit po lagi ang national government. At pag kulang ang buwis, para mapunan, mangungutang na naman ang Pilipinas. At yung utang na yan, magising po tayo, hindi po si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon ang magbabayad niyan. Ang magbabayad po niyan tayong mga Pilipino. Kaya ginigising ko ang inyong isipan, puso't damdamin para marinig po ang inyong tinig. Makialam kayo, pera niyo po ito. When we speak of national budget, pera niyo po ito. Now, paano dapat labanan ang inflation? Magsimula ang gobyerno sa sarili niya. Magsimula ang gobyerno sa kanyang sariling budgeting process. Dapat meron tayong fiscal discipline. Dapat matuto tayong mamaluktot pag maiksi ang kumot. Yun po yung ibig sabihin ng fiscal discipline. Dapat po marunong tayo ng austerity program or austerity measure should be put in place. Yung pagtitipid. Paano tayo magtipid? Tigilan nyo na po yung walang katuturan ninyong akap at ayix, yung korupsyon ninyo dyan sa ating national budget na itinatago ninyo sa mga flood control programs. Yan po yung ibig sabihin ng fiscal discipline at austerity measure at yung tinatawag nating belt tightening. Maghigpit po tayo ng sinturon. Hindi po yan ang tugon. Meron po lumabas na balita na bibili ng missiles ang Pilipinas at kung ano-ano pang gamit militar o pandigma. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong missiles. Hindi po bababa ang presyo ng bigas kung meron tayong bagong barkong pandigma, kung meron tayong submarine. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga sundalo mo. Aanhin mo ang submarine kung gutom ang mga marino mo. Aanhin mo ang submarine kung yung pamilya ng yung mga sundalo gutom. At na-diskurso ko po sa inyo, pati yung estado ng ating public education system. Gutom na po ang kabataang Pilipino, ginagawa pang mangmang. Hindi po natin kailangan ng mga makabagong gamit pandigma at panggamit militar. Kinakailangan po muna natin tugunan yung inflation, yung kagutuman, yung kahirapan, yung criminality at yung paglaganap muli ng illegal na droga. Ito po ang dapat nating tugunan. Ito po yung dapat nating pinag-uusapan. Kaya yung PhilHealth sa pinakailaman, malversation po iyan. Dahil hindi po dapat ginagalaw yung mga perang nakolekta base sa mga taxes on special purpose because they should be treated as a special fund to be used and to be utilized only for such specific and special purpose only. Yan malinaw po iyan sa ating saligang batas.